Una sa lahat. Sa pulsa video, mga armadong hold-upper na sumalakay sa isang convenience store sa Cabuyao City, Laguna. Hindi nakapalag ang lalaking kahero habang nililimas ang pera sa kaha. Ang pagtakas at kung paano nasa kote ang mga suspect, alamin mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Kabi-kabilang protesta sumiklab dahil sa sobrang gigil sa korupsyon sa mga flood control projects. Nag-walkout ang mga estudyante at may mga namato ng itlog. Contractor na iniuugnay kay Congressman Zaldico kasama sa mga balak ireklamo sa ombudsman ng DPWH. Pati na rin ang kumpanya ng mga diskaya. Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. ICC prosecutor maring tinutulan ang panawagang indefinite suspension sa kaso ni dating Pangulong Duterte dahil daw nakakalimot na siya. Dalawang deliver rider dinukot at ninakawan umano ng 7 pulis sa Sampaloc, Maynila. Dinala sila kung saan-saan at tinakot na papatayin. Magiging maulan ang weekend sa ilang bahagi ng bansa. Alamin ang update sa low pressure area. At sa Frontline Showbiz, birthday ni BTS RM pero siya ang may regalo sa 2 ospital na higit 8 milyong piso ang halaga. Kabi-kabilang protestang sumiklab dahil sa sobrang gigil sa mga balita tungkol sa korupsyon sa mga flood control projects. Nag-walk out ang mga estudyante at may mga namato ng itlog. Kahit ulan, hindi napigil ang mga nagrarally. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sabay-sabay nag-walkout sa klase ang daan-daang estudyante ng UP Diliman sa Quezon City. Lahat sila nakasuot ng itim bilang pakikiisa sa Black Friday protest kontra korupsyon. May ilang kabataang nagbihis ala kontratista na may kinakaladkad na pinahihirapang mga tao. Meron nagsuot ng maskara ng mga politiko. May nag-spray paint din sa kalsada at kumanta ng kanilang pagkadismaya sa pamahalaan. Nakakapikon po kasi meron pong bilyon-bilyong kinukorap yung mga pamilya, yung mga contractors, pero bakit kami po sa edukasyon ay binabansot? Hindi rin ligtas ang UP system pagdating sa mga nakatiwangwang na proyekto. Kabilang dyan ang Facility Center at Newer Arts Building ng College of Arts and Letters na una nang nabanggit sa pagdinig sa Senado. Mag-8 years na po yata na hindi natatayo, hindi binubuksan, ay dahil under din siya sa mga diskaya, under din siya sa DPWH. Doon po bad trip ang mga scholar ng bayan dahil patuloy pong kinukupot yung mga batayang serbisyo sa edukasyon. Hindi naman nalintana ng ilang miyembro ng Gabriela NCR ang ulan habang nag-rally sa tapat ng LRT Carriedo Station sa Maynila. Isa na riyan ang 67 taong gulang na si Nanay Julie na sumali raw sa rally dahil ilang beses nang binabaha ang kanilang bahay sa Quezon City. May flood control project daw, pero nasaan po yun? Bantay sarado naman ang mga pulis na nagkilos protesta. Sa tapat ng Senado, nag-rally naman ang grupong Bunyog Pagkakaisa. Pinagbabato nila ng itlog ang tarpaulin na sinabit sa gate na may mukha ni na Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Humiga rin sila sa kalsada. Panawagan nila panagutin ng mga mambabatas na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kasama sa mga balak ireklamo ng DPWH sa ombudsman ang kontraktor na iniuugnay kay Congressman Zaldico. Damay din pati ang kumpanya ng mga diskaya. Ang pagtitiyak ni Secretary Dizon, walang sasuntuin sa mga dapat managot. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Matapos magsampa ng reklamo kahapon sa ombudsman, sa susunod na linggo, September 17, may panibagong bugso ng reklamo laban sa mga kontraktor ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, magsasampa ang DPWH ng criminal complaints laban sa Sunwest Construction Incorporated. Yan ang kumpanyang itinatag ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sasampahan din ng reklamo ang Elite General Contractor at St. Timothy Construction na pag-aari naman ng mga diskaya.
SunWest ang nakakuha ng 5 kontrata sa Oriental Mindoro, habang tig-iisa naman ang hawak ng Elite at St. Timothy. Pero nang suriin ng DPWH, may mga proyekto raw na ghost projects o hindi kaya ay substandard ang pagkakagawa. Kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot. Si Zaldico, dating House Appropriations Chairperson, ay nag-divest na raw mula sa SunWest noong 2019. Mariing niyang itinanggi ang aligasyong tumatanggap siya ng kickback mula sa flood control projects. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kasama sa sasampahan ng reklamo si Ko. Ang sigurado, tuloy-tuloy ang pagkakaso ng DPWH. Bukod dyan, ipapa-freeze din sa Anti-Money Laundering Council ang mga asset ng mga akusado. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyong-bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Lahat ng pa-file natin ng criminal case sa ombudsman, meron niyang kakambal na proseso para ibalik ang pera ng taong bayan. Kinumpirma rin ni Dizon na may dismissal order na para kina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at dating Construction Section Chief JP Mendoza ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kabilang sila sa binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na nagwaldas ng halos 1 bilyong piso sa iba't ibang kasino. Kasama rin dyan si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na nauna ng sinibak. Kanina, no-show ang BGC Boys sa LTO hearing tungkol sa paggamit ng pekeng driver's license para makapasok sa mga kasino. Present naman ang kanilang mga abogado. Paliwanag ng kampo ni Alcantara, ibinigay lang sa kanya ang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Higit 2 taon pa lang mula nang maitayo pero sira na agad ang isang flood control project sa Davao de Oro. Hindi raw dumaan sa lokal na pamahalaan ng proyekto na pinondohan ng halos 60 milyong piso. Ania sa Frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Bitak-bitak na simento, nakatambak na malalaking bato, sira-sirang flood control project. Yan ang tumambad sa non-profit organization na Philippine Anti-Corruption Czar o PACC nang inspeksyonin ang proyekto ng DPWH sa Barangay Bukal sa Nabunturan, Davao de Oro. Pinuntahan din ng News 5 yan. Ito ang flood control project ng DPWH dito sa Pantulian River sa bayan ng Nabunturan sa Davao de Oro, kung saan patuloy nila itong kinukumpuni dahil nasira umano ang nasabing proyekto noong nakaraang taon dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at paglindol sa lugar. Nagkakahalaga ang proyekto ng 57.2 million pesos. Ang kontraktor, Legacy Construction Corporation, na kamakailan lang mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing ito ang may pinakamalaking hawak na flood control project sa gobyerno. Ngayon, inirekomenda ng PACC ang technical audit at malalim na investigasyon. Giit pa nila, dapat sagutin ng kontraktor ang gasto sa pagkukumpuni. Ayon sa LGU, hindi dumaan sa kanila ang proyekto. Samantala, sinubukan ng News 5 na hinga ng pahayag ang DPWH Davao pero wala pa silang tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Magpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Senado sa mga anomalya sa flood control project sa bansa kahit na meron ng independent commission na binuo para rito. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, hindi raw magtatagisan ng dalawa kundi magtutulungan. Sa ngayon, nakaschedule sa September 18 ang susunod na pagdinig ng Senate panel. Kabilang sa ipatatawag ay sina Mina Jose na umunoy kinatawan ng WJ Construction na nakunan daw sa CCTV ng Senado na may binisita sa 3rd floor ng nasabing gusali. Pinauuwi na ng Pilipinas ang ating labor attaché sa Los Angeles sa Amerika na si Macy Maglangke. Yan ay para harapin ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, formal na nilang ipinaabot ang utos kay Maglangke. Isa si Maglangke sa mga pinangalanan ni Senador Ping Lacson sa mga siniwalat niyang kontratista na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong flood control projects. Presidente raw siya ng MBB Global Properties na pag-aari rin umano ng kanyang tatay na si Candaba Mayor Rene Maglangke. Pinauwi na natin si Labor Attaché Maglangke para harapin kung ano man ang kailangan niya harapin dito sa bansa natin. Kasama na doon ang investigasyon namin sa DMW.
Nanindigan ng prosekusyon sa International Criminal Court na dapat manatili sa kulungan si dating Pangulong Duterte. Hindi raw dapat payagan ang request ng kampo ni Duterte na interim release o pansamantalang paglaya. Gate ng prosekusyon, posibleng takasan ni Duterte ang paglilitis, makialam sa ebidensya at muling magudyok ng karahasan kapag pinakawalan siya. Dagdag pa riyan ay ang patuloy na pagtutol ng pamilya Duterte, lalo na si VP Sara na nagsasabing kinidnap ang kanyang ama. Patunay raw yan na hindi ligtas kapag pinayagan ng pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Bago po yan, giniit ng ICC prosecutor ang pagtutol sa panawagang indefinite suspension sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang tingin naman ng isang ICC Assistant Counsel, baka nagdadahilan lamang si Duterte sa kanyang karamdaman para hindi matuloy ang paglilitis. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Pinagpaliban na ng International Criminal Court ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman, hiniling ng kanyang kampo na ipagpaliban muna ang lahat ng pagdinig kaugnay ng kasong crimes against humanity. Ang dahilan, naging makakalimutin na raw si Duterte. Sa petisyong isinumite ng kanyang lead counsel na si Atty. Nicholas Kaufman, meron daw cognitive impairment ang dating Pangulo na nakaaapekto sa kanyang memorya pati sa araw-araw niyang pagkilos. Hindi na nga raw maalala ni Duterte ang ilang pangyayari, lugar at kahit kanyang pamilya. Dahil daw dyan, hindi niya naiintindihan ang kasong isinampa laban sa kanya. Hindi na rin daw madadala sa gamutan ang kondisyon ni Duterte. Agad namang tumutol ang ICC prosecutor sa hiling ng kampo ni Duterte. Imbis na indefinite suspension ng proceedings, dapat daw maikling pagpapaliban lang ang gawin. Kailangan din daw ng karagdagang pagsusuri para masiguradong totoong unfit to stand trial si Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, posibleng nagdadahilan lang ang kampo ni Duterte para hindi matuloy ang paglilitis. Tingin namin exaggerated itong mga sinasabi ni Atty. Kaufman. Wala bang GC ang pamilya at ang legal team? Bakit hindi sila magkakatugma ng sinasabi? Sa sitwasyon ni Duterte, lalo na yung mga mga kiniklaim na mental state, maaari itong masolusyonan. Kaya tingin namin malabo ang archiving or indefinite postponement ng kasong ito. Dapat daw tutulan ng mga biktima ng war on drugs ang petisyon ni Duterte. Hihilingin din nila na magkaroon ng independent experts na tumingin sa dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kaugnay ng balitang yan, ang tanong, dapat bang pagkatiwalaan ang medical report ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres, kailangang may independent expert na magsusuri sa tunay na kondisyon ni Duterte para malaman kung fit siyang humarap sa paglilitis. Iginiit pa ni Andres na hindi pwedeng ma-indefinitely postponed ang pre-trial. Dapat daw ay matapos ito sa loob lamang ng ilang buwan. Pero sa gitna ng usapin, mismong anak ni Duterte na si Kitty ay nagsalita tungkol sa kalusugan ng kanyang ama na posibleng magbigay ng bagong bigat sa pagdinig sa The Hague, Netherlands. He's 80, ma'am. Of course, pag 80 ka, you have like ailments. Di naman yung something that we have to really worry about. Yeah, sa because although she is not a medical expert, that's actually a statement by no less than a family member of Mr. Duterte. Therefore, it's also important to show all of the factual circumstances. Talaga po nakakagulat ang mosyon ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi na ituloy ang kaso niya sa International Criminal Court. Kung babasahin mo kasi ang mosyon ng kanyang mga abogado, pinalalabas na wala na sa tamang kapasidad ang pag-iisip ng dating Pangulo. Sa mosyon po ni Atty. Nicholas Kaufman, ito raw ang mga problema ngayon ng dating Pangulo. Kakulangan sa memory at kakulangan sa executive functioning. Ano po ibig sabihin nun? For example, planning, focusing at multitasking. Visual constructing abilities o yung cognitive abilities, halimbawa po, ang pagbubutones ng damit o kaya pag-aayos ng iyong kamang tinulugan. At limitado na raw ang kanyang kakayahan para sa complex reasoning. Dagdag pa ni Kaufman, hindi na nga raw maintindihan ni Duterte ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon sa The Hague. At ang pahabol ni Tony Kaufman, kung ano pang paggamot o kahit ano pang paggamot ang gagawin, hindi na raw maibabalik ang dating Pangulo sa kanyang dating kakayahan. At ito nga po, dahil daw hindi na maintindihan ni Duterte ang paglilitis,
hindi na raw siya dapat dumaan sa paglilitis. Sa ilalim po ng Rule 135 ng ICC Rules of Procedure, ang ICC Trial Chamber lamang ang merong otoridad na magdesisyon kung fit to stand trial ang isang akusado at kung naintindihan niya ang mga nangyayari sa paglilitis. Ngayon, nagkaroon na ba ng ganitong klaseng issue kung saan hindi tinuloy ang paglilitis dahil sa fitness o kakulangan ng fitness to stand trial? May ilan na rin pero sa ibang international tribunals. Si Felicen Kabuga, isa pong negosyante sa Rwanda, inakusahan ng genocide sa UN International Criminal Tribunal for Rwanda. Yun lang, 87 years old na po siya nung siya'y mahuli. June 2023, nagdesisyon ang tribunal na meron na siyang demensya at hindi na maaaring dumaan sa paglilitis. Pero hindi rin siya pinakawalan. Hanggang ngayon, siya po'y nasa UN Detention Center pa rin sa The Hague. Wala nang ang trial, wala ring conviction, pero wala ring kalayaan. Isa pa po si Vladimir Kovacevic ng Serbia, akusado po ng violating the laws of war taong 2006. Sinabi po ng International Tribunal for the former Yugoslavia na wala na siyang kakayahan dumaan sa paglilitis dahil sa paranoid psychosis. Siya ngayon ay nasa isang military hospital sa Belgrade. Kung sa ICC naman, ang pinakamalapit na kaso ay ang kay Al-Hassan mula po sa bansang Mali. Ang kanyang kaso, war crimes at crimes against humanity. Pero ang depensa ni Al-Hassan, meron siyang PTSD or post-traumatic stress disorder. Pero ito po ang desisyon sa kanya ng ICC. Meron nga raw siyang psychological difficulties pero pwede pa rin siyang dumaan sa paglilitis. Kaya nung taong 2024, last year lamang po, nahatulan si Al-Hassan ng guilty ng ICC at sinentensya ng 10 taong pagkakabilanggo. Kaya't ang tanong ngayon, maniniwala ba ang ICC na wala ang kakayahan ng dating Pangulong Duterte na tumayo at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya? O ituturing nila ba siyang isang pasyente o parang pasyente na hindi na kayang panagutin? Dinukot ang 2 delivery rider ng 7 lalaking nagpakilalang mga pulis Maynila. Kwento ng isa sa mga rider na katakas, kinuha rin daw ng grupo ang kanilang mga gamit at pera sa e-wallet. Tinakot din silang papatayin. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Pasado alas 3 ng hapon noong September 9, nagyoyosi sa kanto ng Barangay Balik-Balik sa Sampaloc, Maynila ang delivery riders na sina Chester at Owen. Bigla silang sinugod at tinutukan ng baril ng 7 lalaking nakasibilyan. Nagpakilala raw silang mga pulis. Parehas pinosasan ng 2. Hinalughog din nila ang motorsiklo ni Owen. Isinakay sa itim na sasakyan si Chester habang sa pulang kotse naman si Owen. Bago tuluyang umalis, pinabura umano nila ang mga arrest video sa residenteng nagre-record. Kwento ni Chester, kinuha ng mga pulis ang kanilang gamit. Kabilang na ang mga motorsiklo ni Owen, ang kanilang cellphone, singsing at necklace. Pati raw laman ng e-wallet ni Chester hindi pinalampas. Pinabuksan po sa akin, kinuha po nila yung laman ng 9,000. 10 buwan ko pong inipon yan, ma'am, para po sa 1 taon ng anak ko, pero kinuha lang po nila. Binaklas din daw ng mga pulis ang plaka at conduction sticker ng ginamit na sasakyan. Sinundo po namin yung hepe nila sa headquarters, MPD. Tapos dumiretso po kami sa Montalban. Paikot-ikot po kami ron sa Litex, San Mateo, Marikina. Sinasabi po nila sa amin na isa-salvage daw po nila kami. Makalipas umano ang halos 9 na oras, ikinulong si Owen sa Manila Police District at kinasuhan ng drug-related offense. Habang si Chester dinala ulit sa Sampaloc sa Maynila. Doon siya nakatsyempong tumakas. Dumiretso si Chester sa tanggapan ng Napolcom para ireklamo ang mga pulis na sangkot. Kinumpirma naman ng Manila Police District na inaresto ang 2 rider dahil sa possession and delivery of drugs. Sila ay nakuna ng marijuana push at saka 112 na grams ng infected shampoo. Mariin naman niyang itinanggi ni Chester. Ba naman nagda-drugs ka? Hindi po, sir. Ayon naman sa Napolcom, magkasulungat ang mga detalye ng isinumitong police report sa nangyari. May CCTV footages na kumbaga says a lot. Even yung pagtakas nung complainant dun sa habang kumakain sa isang karinderya at mga pulis.
Sa kabilang banda, kinumpirma ng NAPOLCOM na may mali sa proseso ng pag-aresto sa 2 rider, kabilang dito ang hindi pagbasa sa kanila ng Miranda rights. Patuloy ang investigasyon ng NAPOLCOM sa kinwestyong pag-aresto. Habang gumugulong yan, ipinag-utos na ni Manila Mayor Isko Moreno ang pag-relieve sa MPD Drug Unit. Naharap na sa patong-patong na administrative case ang 7 pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Patay sa pamamaril ang isang buntis at kanyang kapatid sa Quezon City. Ang mga biktima may bantaraw sa buhay bago pinaslang. Nasa Frontline balitang yan, Gary De Leon. Maririnig sa CCTV footage na ito ang mga putok ng baril sa Barangay Gulod sa Novaliches, Quezon City. Isang residente pa ang napatakbo palabas ng bahay. Ilan saglit ba, heto na ang tumambad sa taong bayan. Duguan at bulagta, malapit sa pinto ng bahay, ang bangkay ng 36 anyos na buntis na si alias Angela. Sa loob ng kwarto naman, natagpuan ang bangkay ng kapatid niyang babae si alias Jennifer, 27 anyos. Sugatan naman ang kaibigan nilang babae na 33 anyos matapos tamaan ng bala sa balikat at paa. Na-recover sa crime scene ang 6 na basyo ng bala. Base sa investigasyon, nagkukwentuhan ang 3 biktima nang dumating at pagbabarilin sila ng 2 lalaki. Bumaba daw yung mga suspect na yun sa motor, isang motor yung gamit nila, then dire-diretso dun sa bahay. Inaalam pa ang motibo sa krimen, pero ayon sa ama ng magkapatid, may natatanggap na banta sa buhay ang 2. Binigyan siya ng 3 araw na palugit. Pati yung nabaril niya, pati yung yung kabarkada niya na ganun nga. Ngayon, ang sabi ko naman sa kanya, umalis ka na lang dito para hindi mangyari. Ayun na, nangyari na. Nahuli na kahapon ang isa sa 2 gunman habang patuloy ang pagtugis sa isa pang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Maghanda sa maulang weekend dahil sa isang low-pressure area. Higit 300 kilometro ang layo nito sa Guian Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nito na maging bagyo. Sa forecast ng Metra, mabagal na tatawirin ng LPA ang pagitan ng Southern Luzon at Visayas sa weekend. Sa susunod na linggo pa yan ay kitang lalabas ng PAR. Dahil sa LPA, malakas ang ulan umaga pa lang bukas sa Eastern Visayas, Bicol Region, Masbate at Romblon. Sa hapon, maulan na rin sa Marinduque, natitirang parte ng Visayas at ilang lugar sa Mindanao at Luzon. Damay rin sa pag-ulan pagsapit ng linggo ang Southern Luzon, gaya sa Calabarzon at Mindoro provinces, pati na sa ilan pang lugar sa Central Luzon. May chance rin na maging maulan ang ating weekend, lalo na sa hapon dito sa Metro Manila. Showbiz Tonight na tayo. Nagsama-sama sa isang kakaibang Netflix film ang mga OG kontrabida para yan sa Kontrabida Academy. Sa Academy, sineselebrate ang mga iconic villain ng Philippine showbiz. Kasama sa launching ng film, sina Gladys Reyes, Maylin Dizon, Celia Rodriguez at iba pa. Si Good Morning kapatid host Dimples Romana, starstruck sa mga kasamang fellow kontrabida. Streaming na ang Kontrabida Academy sa mahigit 200 countries worldwide. I think I'm the youngest of the faculty. So when I heard about it, I was like, halika na, Directress, let's go po. Kahit na 1 second lang ako dyan, pwede po ako. Naglabas na rin ng saloobin ang ilan pang celebrity kaugnay ng issue sa Ghost Flood Control Projects. Gaya ng kanilang craft, invested din daw sila sa nangyayari sa lipunan. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Parang talaga siyang kwento. It is about... In their new era na ang Lola Amour sa pag-release ng bago nilang album na Love on Loop. From the title itself, tungkol sa love ang mga awitin na konektado sa bawat isa. Resulta ng sophomore album nila mula sa isang songwriting camp sa Malaysia. Nakatulong daw ang collaboration at inspiration mula sa iba't ibang artist para matapos nila ang mga awitin. Dahil tag-ulan, hindi maiwasang ilig ang panahon sa hit song nilang Raining in Manila.
para sa grupo. Mas nagiging malalim ang kahulugan ng kanta, lalo pat mainit ang issue ng mga flood control project. That looks just like what's happening now, diba? Parang it's a reminder na this was supposed to be ridiculous. This concept was supposed to be ridiculous. And diba, so much money was stolen. In her running era na talaga si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Sadie Cat, nang makachikahan natin sa isang event sa Taguig, masaya siya sa outdoor physical activity dahil bonding moment din daw niya ito with her closest friends and the running community. Pero bukod sa health and wellness, conscious and aware din si Cat sa current issues. Bilang isa sa mga celebrity talk taxpayers, may say siya sa mga balita tungkol sa ghost flood control projects. Hopefully, there will be something that will be done. I'd really love to see that a hardworking Filipinos' tax money goes into the community to give us a better livelihood. And just like everyone else, very invested ako sa mga nangyari ngayon. As always, busy si Queen Cat sa ilang international events. Recently nga, ay nakabonding ang Korean star na si Jung Hae-in at ilang Thai actors. Abangan din daw kung may participation siya sa 74th Miss Universe pageant sa Thailand. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. More showbiz scoops ngayong Happy Friday sa aking pagbabalik. Susunod, VP Sara at kanya mga staff hindi sumipot sa deliberasyon ng kanilang proposed budget sa susunod na taon. Warship ng China na ispatan malapit sa Zambales sa gitna ng joint activity ng Pilipinas, Amerika at Japan. Senador Ping Lacson siniwalat ang umunoy per-page modus sa DPWH. At Cha Yung ng Twice may solo debut. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Nasa pool sa dashcam video isang trahedya sa Thailand. Masdang maigi. Mahigit 50 poste ang nagbagsakan at nagliyab ang ilang bahay dahil sa isang truck na sumalpok sa poste. Nag-brown out din sa lugar. Isa ang patay at napag-alamang siya ay dating contestant sa The Voice Thailand. Sugatan naman ang isang driver. Ipinagpaliban sa Martes ang budget deliberation sa Kamara ng OVP matapos hindi sumipot si Vice President Sara Duterte at kanyang mga staff. Sa kabila niya, nagkaroon pa rin ng debate ang mga kongresista sa issue ng parliamentary courtesy para sa pangalawang Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Walang Vice President Sara Duterte at kahit isa sa kanyang staff wala ring sumipot para sana sumalang sa deliberasyon ng House Appropriations Committee sa kanilang 902.8 million pesos na proposed budget sa susunod na taon. Ayon sa Vice Chairman ng komite na si Congressman Jose Alvarez, kaninang umaga pa lang ay sumulat na raw sa kanila ang Office of the Vice President. Si OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio raw dapat ang papupuntahin nila pero hindi raw ganito ang sistema ng komite. Kung hindi raw kasi makapupunta si VP Sara, ang susunod sa kanya na Undersecretary ang dapat na pumunta. Ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na huwag na kayong pumunta dito. Dahil dyan, inilipat ang budget hearing ng OVP sa susunod na Martes. I have the assurance of the Vice President na she will attend by next week. Nagpahayag naman ang karamihan sa minorya na bigyan ng parliamentary courtesy ang OVP, bagay na nangyari noong 2022 at 2023 budget deliberation. Pero tutol dyan ang Makabayan Bloc. Dapat ay palaging magpapaliwanag at handang magpaliwanag ang mga opisyal, ang sino mang opisyal ng gobyerno na pinagkakatiwalaan ng pondo ng taong bayan. Giit ni Congressman Isidro Ungab na kilalang kaalyado ng mga Duterte, maaari pa naman tanungin ang OVP. It does not mean that we have compromised accountability, transparency, because all questions can still be answered at the plenary. Bahagya pang nagkainitan ng bumwelta ang Makabayan Bloc. Hindi raw kasi direktang matatanong ang mga opisyal ng OVP sa plenaryo. Ang kaibahan po ay
dito lamang sa committee level, Motion to direktang suspend, Mr. Chair. matatanong, Motion to suspend. I still have the floor, direkta pong matatanong ang opisyal mismo, in this case, the Vice President. Alam naman natin lahat sa plenaryo, ang natatanong doon at sinasagot ay kapwa kongresista na natin. Nanindigan din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat i-waive ni VP Sara ang parliamentary courtesy at sagutin ang mga tanong ng mga kongresista. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Dalawang Chinese warship ang namatang nagbabantay sa multilateral maritime exercises ng Pilipinas, Japan at Amerika sa West Philippine Sea. Pero ang sabi ng Philippine Navy, hindi tayo pasisindak dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Isang Chinese warship na may bow number 551 ang natanaw sa layong 35 nautical miles mula sa BRP Jose Rizal ng Philippine Navy. Nakapwesto ang barko ng Pilipinas malapit sa Capones Island, Zambales. Naispatan yan sa gitna ng 11th Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Amerika at Japan. Niradyohan niya ng Philippine Navy para itaboy ang Chinese vessel alinsunod sa Philippine Maritime Zone Act sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS as a 2016 arbitral ruling. You do not possess the legal authority to conduct patrol in the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to the higher authority. Pero agad sumagot ang China. This is a Chinese warship that enjoys sovereign immunity. We are taking legal military operations beyond the territorial waters of all the littoral countries. Over. Una po talaga tayo mag-initiate ng challenges para malaman nila na sila ay nasa Philippine Exclusive Economic Zone at meron tayong pinangangawakang batas na sinusunod. Bukod dyan, may isa pang namataan na Chinese warship. Yun nga lang, hindi na natukoy ang bow number nito. Sa kabila ng pagmamanman ng China, naging matagumpay naman daw ang multilateral maritime activity ng Amerika, Pilipinas at Japan. So far, hindi naman po sila nakaka-affect sa activities po natin. Hindi tayo masisindak kasi nandito tayo sa teritoryo natin. Nagsimula ang pagsasanay sa paglapag ng Agusta helicopter sa naglalayag na BRP Jose Rizal. Isa ito sa pinakadelikadong operasyon kaya kailangan ito ng pagsasanay. Gagawin din ang bahaging ito ng pagsasanay sa mga barko ng Amerika at Japan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ibinasura ng Ombudsman ang reklamong isinampa ni Senator Amy Marcos laban kay Justice Secretary Boying Rimulya, pero agad-agad ding umapila ang senadora. Nag-ugat ang reklamo sa partisipasyon ni Rimulya sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court. Agad namang naghain ng motion for reconsideration si Senator Amy. Dahil dyan, mananatili pa rin nakabinbin ang kanyang reklamo. Kaya hindi makakakuha ng clearance si Rimulya para sa pag-apply niya para maging susunod na ombudsman. Dati nang sinabi ni Senator Amy na ayaw niyang maging ombudsman si Rimulya dahil baka ipakulong daw siya at si Vice President Sara Duterte. Wala pang pahayag si Secretary Rimulya. Dinagsa ng fans ang book signing event ng Star for All Seasons at Batangas Governor na si Vilma Santos sa Pasay. Nilaunch niya ang kanyang essay book na Vilma Santos Icon. Tampok dito ang kanyang mga kontribusyon sa showbiz industry at public service. Mapabata o young at heart na Vilmanians, game na nagpa-autograph sa nag-iisang Ate V. Susunod, ilan pang grupo nagrally sa Visayas para kondinahin ang korupsyon sa bansa. Pang-hold up sa isang convenience store sa Laguna sa pool sa CCTV. At suspect sa pagpatay sa Trump supporter na si Charlie Kirk, naaresto na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Bukod sa Metro Manila, nagrally rin ang iba't ibang grupo sa Visayas para kondinahin ang korupsyon. Nasa frontline ng balita si John Arawan ng News 5 Visayas.
Nakagapo sa mga kamay habang may nakasabit na placard sa leeg kung saan nakasulat ang mga katagang contractor, DPWH officials, senador at congressman. Nagmarcha ang grupong ito sa Osmeña Boulevard, Cebu City bilang protesta sa korupsyon sa flood control projects. Nagdili na kaya nga kwentahon ang laing mga leader na korap mau resign ang diha tanan. Pinagbibitiw nila sa pwesto sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Bakit hindi isali si BBM? It's because mga tao niyang involved. From the speaker down to major heads sa mga committee, mga tao niya. Hindi niya alam? Sa galit, sabay-sabay na pinunit ng grupo ang larawan ni Romualdez, Co, pati na nina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na isinasangkot din sa flood control scam. Sa darating na linggo, isang malawakang kilos protesta ang isasagawa ng iba't ibang sektor sa Plaza Independencia sa Cebu City kung saan libo-libo raw ang inaasahang sasali. Nag-walk out sa kanilang mga klase ang mga estudyante ng UP Tacloban sa Leyte. Grabe talaga ang perang kinamkam ng mga nakaupo at mga contractors. Kahit si Marcos nakikinabang dito. So ang aming panawagan, dapat talaga may managot imbis ng pera na pupunta lang sa mga kickback. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5, Visayas! Binunyag ni Senador Ping Lacson na merong per-page modus sa DPWH. Ayon sa Senador, sangkot dito mga junior personnel ng departamento. Naniningil daw sila sa mga kontratista ng libo-libong piso kada page o pahina ng mga requirements. Bukod pa raw ito sa binabayarang komisyon at obligasyong pinatutupad sa mga kontraktor. Ayon kay Lacson, posibleng na i-impluensya ng mga senior ang kanilang mga junior personnel na gumawa rin ng mga racket sa DPWH. Pinayagan ng korte na makapagpiyansa si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves. Sa desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 12, nasa 120,000 pesos ang kanyang bail. Kaugnay ito sa kinaharap niyang murder case para sa pagpatay kay Lester Bato noong May 2019. Sa kabila nito, hindi pa rin siya makakalaya dahil sa kinakaharap ng murder case para naman sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at 10 iba pa. Ayon sa Department of Justice, tututulan ng kanilang prosecutors ang pagpiyansa ni Teves. Hindi raw nito maapektuhan ng iba pang kasong kinahaharap ng dating kongresista. Arestado ang 3 lalaki sa pang-hold up sa isang convenience store sa Laguna. Ang buong eksena sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Madaling araw nitong Miyerkules, nakunan sa CCTV ang pagdating ng 2 motorsiklo sa harap ng isang convenience store sa Cabuyao City, Laguna. Bumaba ang mga angkas ng 2 rider, saka pumasok sa tindahan. Sa loob ng convenience store, tinutukan ng baril ng isang lalaki ang cashier sa counter. Saka lumapit sa counter ang kasamahan ng lalaki na armado rin ng baril. Napaupo at napayuko na lang ang cashier habang nililimas ng 2 kawatan ng pera sa kaha. Matapos ang pagnanakaw, agad sumibat ang mga suspect. At may 2 motorcycle na ginamit sa kanilang pagtakas. Which is ito naman po yung naging basihan para mag-verify yung lahat ng mga CCTV na kanilang binahanan. Na rin po yung nagtuklas yung kung saan po matatagpuan natin yung suspect sa insidente. Tugmang-tugma po pati yung kulay, yung sticker, yung sa helmet, sa damit, saka yung build ng mga tao. Aabot sa halos 5,000 piso nakita ng convenience store ang tinangay ng mga hold-upper. Naaresto naman agad sa ikinasang hot pursuit operation ng 3 sa mga suspect. Na-recover sa kanila ang isang baril, mga bala at 2 motorsiklo na ginamit sa pang-hold up. Maharap sa patong-patong na reklamo ang 3 habang tinutugis pa ang isa pa nilang kasabwat. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Hawak na ng mga pulis ang suspect na pumatay raw sa conservative activist at Trump supporter na si Charlie Kirk. Bago po yan, isang lalaking nakaitim ang nakitang tumatakbo sa rooftop noong barilin si Kirk sa Utah Valley University sa Amerika. Dali-dali siyang tumalon mula sa bubong, saka naglakad palayo. May mga larawang nilabas ang FBI ng tinuturong gunman.
Ayon kay US President Donald Trump, nahuli na raw ang murder suspect. Samantala, na-recover sa kalapit na gubat ang isang high-powered bolt-action rifle, bala at mga bakas ng paa at palad. Inibisigan na po yan. Naiuwi na sa Arizona ang labi ni Kirk kung saan sinulubong ito ng kanyang mga taga-suporta. Abangan! BTS member na si RM nag-donate ng higit 8 million pesos sa 2 ospital sa kanyang birthday. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Sa sports, pinataob ng Tunisia ang Alas Pilipinas sa FIVB Men's Volleyball World Championship. Nang ibabaw ang experience at liksin ng Tunisia sa first at second set, sinubukan ng Alas na makabawi sa third set kung saan nanguna sina Captain Brian Bagunas at Mark Espejo. Pero sa uli, nanaig ang Tunisia 25-13, 25-17 at 25-23. Ito ang unang beses na ginanap ang naturang torneo sa bansa. Sa opening ceremony, nag-perform na ang K-pop group na Boy Next Door at Pinay singer na si Karencita. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang presidential serve bago ang laban. Determinado namang makabawi ang Alas sa susunod pang game kontra Egypt sa Martes. Sa third set, naka-recover naman po. Parang pinakamataas na naisip ko talaga, mga Asian Games lang. Kasi after Asian Games, siguro mag-retire na ako. Mga ganun level. Pero nandito na ngayon po sa Philippines yung World Championship. Soloist Chaeyoung is here. Kaka-release pa lang pero trending na sa X ang solo debut ng Twice member. Yan ang kantang Firecrackers na title track ng first solo album ni Chaeyoung na Lil Fantasy Volume 1. Pinerform niya na rin yan sa ilang music show sa Korea. Sa kanyang press statement, cherished collection daw ni Chaeyoung ang naturang album. Available na for streaming ang Lil Fantasy sa mga music app. It's RM's birthday, pero siya mismo may regalo rin para sa iba. Ayon sa report, nag-donate si Namjoon ng 100 million won o 4.1 million pesos each sa Seoul Asan Medical Center at Korea University Medical Center. Matutulungan nito ang pagpapagamot ng mga financially challenged patients at ang medical services ng mga ospital. Nag-Facebook Live din today si RM bilang pa-birthday sa mga Army. Nag-post din siya ng ilan niyang litrato kasama ang friends at cake sa kanyang Instagram. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, puno ng katatawanan at adventure ang flight ng magkaibigang TikToker. Imbis kasi na sa Nice, France ang kanilang pasyal, napadpad sila sa Tunis, Africa. Is this going to Nice? Tunis, yeah. I thought you said Nice, which is in France. Oh. That's why you confused me. Wait, where is this going? Tunisia, in Tunisia. Namaliraw ng dinig ang flight attendant, magkatunog kasi ang Tunis at ang Nice. Late na raw kung bababa pa sila, lalo't nakakarga na ang kanilang check-in baggage. No choice ang dalawa kundi enjoy nilang ang biyahe. Naging mahaba ang paliwanagan dahil sa language barrier paglapag sa Africa. Pero sa uli, nakarating sila sa original destination sa Nice, France. Higit 30 million views na yan sa TikTok. Parang ang daming mali dun sa nangyari, di ba? Doon pa lang sa pagkuha mo ng ticket, bago ka pag-iwan pumasok mo sa nung luggage mo. Sa pre-departure lang. O, paano ka napunta sa aeroplano na papuntang Africa kung Nice? Gusto kong ganyang problema. Oo, paano? Parang hindi siya pampagod dahil napaisip kami, paano nangyari? Bakit gusto mong problema yun, Sir Ed? Ha? Kasi ibang destination, gano'n. Oo, mas masaya. Mas malayo yung destination. Gusto mo pumunta ng Bohol, ang bagsak ko pala, Bogota. O, di ba? Diba? Pwede. Paano yung mga reservations mo dun sa original place na pupuntahan mo? Saan? Dala ka ng Gusto nyo bang ipagpahinga mo na? Gusto nyo bang palipasin muna yung init ng sitwasyon? O... Okay. Basta may dalang kulambo, di ba?
Yan po ulit ay sigawin itong paghimay sa malaking headlines. Ganda tayo. Balitan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Oo, ito naman tayo. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Happy weekend sa inyo. Ako po si Mel Las Bayos. Sige, tigilin ko na. Ako po si Edwin Gao. Hanggang sa lunes mga kapatid. Magandang gabi. Ginagawa nating happy.